Alright, so yun, welcome back to my channel. My name is The Vice. Alright, so yun nga guys, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video. Medyo busy tayo dahil meron tayong trabaho na ngayon. Araw-araw may pasok tayo. Kaya hindi tayo makaporma. Pero anyway, nakakasabay pa naman din tayo sa mga issue, no, na alam nyo na dapat natin pag-usapan. Lalo-lalo na ngayon. Ayun nga, nag-birthday si BP Inday Sara, no? Happy belated birthday sa ating Vice President at soon to be our President. Nagkamali pa akong pindot. Anyway, yun nga, pag-usapan nga natin about nga dito sa ano. Ito nga yung kay Tolentino. Ito, panoorin nun natin mga kababayan. Ito, may sa balita. Kanina lang ito panoorin nun natin. Mainit at tinalakay sa muling pagbubukas ng sesyon ng Senado kung dapat bang ituloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Senador Francis Tolentino, labag yan sa saligang batas. At live mula po sa Senado, nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, ano raw ang basehan ni Tolentino sa kanyang pahayag? Dok, magandang hapon sa iyo. Tumayo nga ngayon sa pag-resume ng sesyon sa plenaryo sa Senate Majority Leader Francis Tolentino at anya functionally dismissed. Ganyan nga isinilarawan yung mangyayari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Oras na hindi raw yan makonclude o madesisyonan by June 30, 2025. Whether acquittal man o conviction, pag hindi natapos by June 30, 2025, sabi niya, regarded as dismissed na yan. Naniniwala kasi ang Nako po, regarded with dismiss. Marami na naman mga iiyak niyan. No? Ang hirap niyan regardless with dismiss. Yun na sabi nito. Pero in fairness, no, kahit na si Tolentino, alam niyo mga kababayan, na si Francis Tolentino ay nandun sa kabila, 'di ba, sa alyansa at isa sa mga hindi pinalad, 'di ba? At least ginagawa niya ngayon, na pinapakita niya ngayon na nakasuporta siya sa Hindi natin malaman kasi naramdaman din nila lahat. Diba? Mapagkatalo nila. So dati wag talagang may mga matutulog na pangalan tumatakbo, talagang alam natin sure win yung mga yan, 'di ba? Pasok na pasok yan. 'Di ba? At bukod nga diyan mga kababayan, ito nga siguro naramdaman din niya hindi siya mananalo basta-basta kung hindi din siya nakadikit sa Duterte. Biruin niya, nung tumakbo yan noon, diba? Nung tumakbo yan noon, nanalo yan nung nakadikit niya kay PRRD, diba? Kay Tatay Digong. Ngayon, nung dumikit kay Bongbong Marcos, kaya nga parang naunarat si BBM diba? Nagtawag nga ng ng resignation kasi hindi nga raw umubra yung ng alyansa. Aray ko! Diba? Patuloy natin to. na hindi pwedeng tumawid yung impeachment trial from 19th Congress to 20th Congress. Wala na raw kasing jurisdiction yung susunod na Kongreso. Ang paliwanag niya dyan, nung tumayo siya sa plenaryo is, ang may jurisdiction para talakayin yung impeachment case ni Vice President Duterte ay yung Kongreso na tumanggap ng kanyang articles of impeachment. At yan yung ngayon, which is the 19th Congress. Isinaad din niya na ayon sa rules, oras na mag-adjourn na ang Kongreso, which is next week mangyayari po, pag nag-adjourn ang Kongreso, terminated na rin lahat ng legislative process at legislative matters ng Senado. Pakinggan natin, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Francis Tolentino. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Pero Bok, pwede bang hindi mag-convene ang impeachment court sa June 11, yung bagong schedule? Bago ko sagutin yung Mika, may dagdag lang kasi kakatapos lang ngayon bago ko tumayo. Sinagot ni Senate Minority Leader Coco Pimentel yung argument na yun ni Senator Francis Tolentino. Para sa kanya, pwedeng tumawid naman yung impeachment trial from 19th to 20th Congress kasi anya ang natatapos lang sa pag-adjourn ng isang sesyon ay legislative process. At ang impeachment trial book, sabi niya, ay
Alam niyo mga kababayan, no, si Coco Pimentel na lang talaga parang desididong ano eh. Ituloy yung impeachment na yan eh. Ang saklap, no? Pero mo, senador ka, tapos tumakbo kang ano, talo. Aray ko. Diba? O tuloy. Hindi regarded as a legislative process. Okay, sa tanong mo, pwede bang hindi mag-convene sa June 11? Sabi ni Senate President Escudero, technically, pwede. Pero duda siyang mangyayari yan. Bakit? Dahil sabi niya, dapat naman, sabi niya, may malinaw na rason kung bakit naman hindi magko-convene at impeachment court itong Senado ngayon na kung saan i-report out supposedly next week, June 11, yung articles of impeachment. Oras kasi ma-report out sa open session, yan ang magti-trigger para mag-convene na sila as impeachment court. At sinasabi naman ni Senate President Escudero, anuman ang maging desisyon kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa 19th Congress, sa kongresong ito, hindi binding for 20th Congress. Hindi nila pwedeng utusan yung 20th Congress sa sundin ito. Ibig sabihin, kailangan mag-convene ulit ng impeachment court sa 20th Congress. Depende na dahil iba na ang komposisyon ng Senado by that time. Though nandoon pa rin si Senator Escudero. Bahagi naman ng pahayag ni Senator Escudero. Pakinggan natin, Bo. So pwede magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Pero Bok, may mga senador pumipitik kay Escudero na sinayang lang daw niya yung oras dun sa pag-reschedule dun sa pre-trial. Anong kanyang reaction dun? Alam mo, sinagot niya yan Bong kanina sa press conference. Sabi ni Senate President Escudero, walang nasasayang na panahon. Kasi sabi niya ganito, Bok, kahit naman daw natuloy ang pag-convene ng impeachment court ngayon at mag-release sila ng summons, after 10 days pa rin naman talaga sasagot yung kampo ng prosekusyon at kampo ni VP Sara. By that time, Di ba wala nga daw nasayang na oras? Alam mo kasi mga kababayan, may talagang nagpo-push sa mga to, lalo-lalo na yung mga natalo. Aray ko. Alam niyo yun, meron talaga kasi ang takin nyo, di ba? Yung gigil na gigil sila De Lima, di ba? Sila Risa Hontiveros. Kasi mayroon talagang agenda yung mga yan. Hindi naman yan dahil sa kung titignan nyo ang pinagbabatayan nila yung pinagdidiinan nila yung confidential fund o yung mga Pero I don't think so na dahil lang yan doon. Kasi gusto ko talaga nila ma-out. Diba? Yung pinakamalakas na kandidato. Tandaan nyo gusto nila ma-out yung pinakamalakas na kandidato para sa 2028 election. Ayun yun. Diba? Para makaporma na sila pare-pareho. Pero nyo, diba dati kang senador, tatakbo ka, party list na lang. Aray ko. Kasi alam na lang di sila mananalo. Diba? Kaya nga doon na lang siya bumaba eh. Ulay natin. sabi niya, tapos na rin yung session. Tapos na So natin to. parang doesn't matter. Sabi niya, so kung next week naman kami mag-release ng summons by June 11, ganun din. After 10 days, Kaya nga. tapos na nga rin. Dahil 6 na session days lang ang natitira nila para sa pag-resume nga nila ng kanilang session ngayong linggong to hanggang next week. At sinabi rin ni Senate President Escudero, wala daw kinalaman si Pangulong Marcos sa kanyang pag-urong to June 11 nung ang schedule. Walang utos sa kanila. Wala rin daw yan kinalaman sa pananatili niya bilang Senate President. At siya daw mag-isa ang nagdesisyon niyan na iurong yung schedule bagamat naghingi naman siya ng opinion ng ilang mga senador. Dahil naniniwala nga sila dapat mauna muna yung pagpasa ng priority bills kaysa yung pagtalakay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Okay, ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Tama naman, mauna dapat yung pagpasa ng bill kaysa naman doon sa impeachment. Kasi halatang politika eh. Diba? Halatang politika lang yan. Kasi gustong-gusto talaga nila Sino ba yung mga hitik na hitik dyan, di ba? Eto, magtandaan nyo pagpalit ng
mga outgoing tsaka incoming, pag nagpalit siya mga yan, wala rin mang pupuntahan yung impeachment na yan. Maniwala kayo. 100% yan. Kasi karamihan dyan sa mga senador, diba? Tandaan nyo ha, 3 taon na lang. 3 taon na lang tayo magtitiis. Paalis na siya. Paalis na si Marcos Jr. Alam nila na pinakamalakas na kandidato si VP Inday Sara para sa presidential 2028. Diba? Ito ngayon, naramdaman nila itong midterm election na to. Ang nangyari sa kanila, ang daming bumalibag. Ultimo yung mga congressman na party list na lang hindi pa nanalo. Diba? Tapos yung mga congressman kada distrito, ang dami rin natalo. Diba? Doon pa lang makikita ninyo mga kababayan kung ano talaga yung nangyari. Ha? Kaya nga ito sinasabi, di ba? Marami dyan. Agaya nila, nararamdaman nila yung mga nandyan. Tapos magre-re-elect sa 2028. Nararamdaman nila yan. Mark my word. Kasi isang pagkakamali nila, pitikin nila si Inday or pitikin nila yung mga Duterte. Ha? Matik yan. Sa 2028, babalibag yung agayan nila. Yung mga nawala. Diba? Yung mga nasa alyansa. Alright, ito naman. Panoorin natin ito isang video naman. Ito naman yung isang video ma. Teka. Yan. Ito kay BP Inday. Panoorin natin to. Lumabas din sa survey ng Pulse Asia na kalahati ng mga respondent ang hindi sang-ayon sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kinwestiyon niya ng ilang kongresista at live mula sa Bataan. Yung mga survey yan ha. Maraming hindi pumabor tapos kine-question ng mga kongresista. Grabe no, questionin pa nila. Eh sila nga hindi kine-question eh. Aray ko. Hindi nga kayo kine-question. Waldas dito, waldas doon, akap doon. Di ba? AX doon, di ba? Tupad doon, tupad dito. Wala kaming ano eh. Di ba? Sa pambansa, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, ano ang sabi ng mga kongresista? Yes, uy, eko ah. Sa kanya yun, di akin. Na survey ng Pulse Asia kung saan niya sinasabi na 50% daw ng mga respondents ay hindi sang-ayon doon sa kasi nga politika na lang. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At sinabi nga kanina ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, sinabi niya na itong mga surveys na to ay hindi raw po dapat basta-basta paniwalaan, lalo na po kung matatandaan ninyo nung nakaraang eleksyon, nitong midterm elections, may mga pangalang lumabas po sa survey o mga pangalang hindi lumabas sa survey pero pasok doon sa Magic 12. Tulad na nga lang ni na Senator-elect Bang Aquino, andyan din po. Wala nga sa Magic 12. Oh, 'di ba? Wala sa Magic 12 pero ang totoo kasi malala yung sistema ng vote buying. Wag nga ako. Sus, malala ang sistema ng bilihan ng boto, lalo-lalo na sa Mindanao, saka sa Bisaya. Oy, may mga kamag-anak kami dyan. Nga ako, marami nagkukwento sa akin. Mga pautot nyo no? Loy. Si Senator-elect Kiko Pangilinan at Rodante Marcoleta, kaya daw dapat hindi basta-basta paniwala niya itong mga lumalabas. Si Marcoleta, di ba? Di ba? Rodante Marcoleta, si Manong Marcoleta, talagang mananalo at mananalo yan. Ang nakakapagtaka nga eh. Hindi ba tayo nagtaka, mga kababayan? Di ba biglang nabawasan yung boto ni Bongo? Di ba? Tapos, ito yung sinulat ng ibang kababayan natin, pagdating doon sa resibo, iba yung lumalabas. Mali. Di ba? Ang daming ganun senaryo nangyari. Tapos malala pa dyan yung vote buying kasi mayroong mga vote buying na 4 lang iboboto nila. Tapos isang party list. Magkano yun? 4,000. Oh, so, mamatay na sinungaling.
4,000. As 4 na senador. Isang party list. Meron kang 4,000. Mamatay na sinungaling. Tuloy. Survey. Pagtatanong pa nga ni Adjong, ito pang mga survey na ito ay talaga bang nire-reflect o sinasalamin itong pulso ng taong bayan o kinukondisyon lamang yung isip ng mga mamamayan. Kaya tinatanong niya, ano ba talaga yung ginagamit na methodology nitong mga survey firms? Kasi dapat daw talaga nga intindihin kung paano nga nila ito ginagawa. Yun nga sa di ba? Pinakaano nga daw tong eleksyon na to Bagsak nga to sa ibang bansa. Tag dito yung nagbigay ng grado sa ibang bansa. Hindi raw maganda yung nangyari na eleksyon na to, midterm election Pero kung titignan niyo sir yung resulta, ang dami pa rin lumagapak na alyansa. Nakalusot lang yung dalawa. Nadilawan, napinklawan. Nakalusot lang. Pero kung tutusin, di ba? Doon tayo magtaka paano sila nakalusot at bakit hindi di ba yung Duterte, halos karamihan ng binoto Duterte. Kahit nga yung mga men in uniform ang binoto karamihan Duterte. May sumingit man 2, Kirubin tsaka Hunasan. Kasi kabaro nila yun Di ba? May mga naglabasan na post na ganyan tsaka video, mga reaction video. Tuloy natin to. Dagdag pa ni Adjong, hindi daw po makaaapekto itong mga survey na ito doon sa mga paghahanda ng House prosecutors at yun din doon sa paggulong ng impeachment trial. Pakinggan po natin yung kanyang pahayag. I'm optimistic that our senators would base their judgment on the merits of the evidences and the testimonies from both the prosecution team and the defense. Mabanggit ko na rin nagtalaga na nga ang Kamara ng spokesperson sa kauna-unahang pagkakataon. Ito para daw maging mas maayos yung pakikipag-communicate o yung pagbibigay ng information lalo sa publiko at maiwasan. Alam niyo, meron na silang spokesperson. Alam naman natin kung sino na yon. Diba si Princess Abante? Doon yung makikita gano'ng katindi, di ba, ng pamilya nila. Di ba? Talo na yung ama, di ba, hindi nanalo dahil sa sobrang banat kay BP Inday. Di ba sabi niya nga, I don't care, even she is a Vice President of the Philippines. Yun. Ito yung ikatlong term niya na natalo. Hindi makagraduate. Ibang graduate ang napuntahan niya. Talo. Di ba? Aray ko. Kasi tignan nyo mga kababayan ito lang tignan nyo maigi. Di ba? Ano ko lang sa inyo. Kung sila nga natalo natalo sa distrito nila hindi nanalo yung tatay nila Tapos siya wala naman din siyang posisyon. Di ba? Wala siyang posisyon sa mantakin niyo na natalo ka, ayaw sa'yo ng tao, pero kinuha ka pa rin ng house. Bakit? Ibig sabihin nga, ayaw sa'yo ng tao kaya natalo ka. Sige nga. Tapos kukunin ka pa. Diba kung ibang leader yun, o ibang yun, bakit kita kukunin? Talo ka nga Aray ko. Matalo, ibig sabihin ayaw sa'yo ng tao, ba't kita kukunin? Diba? Yun lang yun Kasi merong something siguro. Aray ko. Tuloy. Nga po, yung Fair News. Ang itinalagang spokesperson ng Kamara is Attorney Princess Abante. Anak po siya ni Manila 6th District Representative Benny Abante at naging Manila City Councilor. Gayon din po ay naging tagapagsalita o spokesperson ni Manila Mayor Honey Lacuna. At sinasabi nga po kanina ni Abante, talaga po dapat maging maingat po. Naging spokesperson ni Honey Lacuna pala siya. Pero parang hindi ko siya nakita. O naramdaman. Pero alam niyo, mabait yan. Hindi ko na lang kukwento. Team Hawan from Glorieta. Ay, masarap pagkain dun.
Masarap pagkain doon, Tim Hortons, sa Glorieta. Nakakain na ba kayo doon? Masarap doon, promise. Matuloy natin to. Sa pag-interpret o pagbabasa ng mga survey. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po si Marian Enriquez sa Gulat Live mula sa Alright, so yun nga yun, di ba? May mga tao pa rin po talagang pinipilit at pinipilit ang impeachment na yan. Kahit naman na, alam mo man natin na walang patutunguhan yan. Wala nang patutunguhan yan. Ano wala kayo sa amin? Wala kayo sa akin, walang patutunguhan yan. Diba? Ayun nga yung mga kahit anong banat ng mga kahit anong gawa ng mga fake news, di ba? Hindi umuubra. Ang taas pa rin ng trust rating ng mag-ama. Tapos si Junior, si Marcos, lagapak. Tapos pumapalakpak pa yung mga yung mga trolls. Puro trolls na lang. May ilan din bilib na bilib pa rin kay Marcos, pero ewan ko na lang. Ano yata yun eh. May sa pag-iisip yung mga yun. Kasi biruin nyo, di ba? Ang dami nang nangyari, 3 taon. Andyan yung sago, pagbebenta ng ginto, flood control, at kung ano-ano pa, SSS, GSIS, PhilHealth, di ba? Ang dami ng As wala naman nagawa. BBM pa din. Mga animal. Oh, ito pa, panoorin natin to. Ito, maganda to. Yan. Hindi raw prioridad ni Vice President Sara Duterte na makipag-ayos kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng bise, mas kailangan tutukan ang mga problemang kinakaharap ng bansa kaysa sa hidwaan nila ng Pangulo. Nauna nang sinabi ng kampo ng mga Duterte na tama naman, 'di ba? Kaysa unahin yung 'di ba? Unahin na lang yung taong bayan kasi naman yung pag-usapan pa yung napakawalang kwentang, 'di ba? Pangulo na 'yan. Wala namang ginawa 'yan. Inutil nga eh. Matuloy. Kailangan maibalik muna sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte para makapag-ayos ulit ang unity team. Ibalik nila si Pangulong Duterte dito. Yun ang pinaka-the best, di ba? Yeah. Ibalik lang nila dito. Yun ang pinakamagandang magagawa nila. Kung yung tatay na nga, pinalibing eh. Yun, ibabalik lang nila dito sa Pilipinas. Dito nila litisin. Kasi ang natin dito sa ICC na to, wala nang jurisdiction o jurisdiction, liberal, nabubulol ako. Jurisdiction sa Pilipinas, pinipilit pa nila. Anong meron? Di pera. Ayun yun eh. Kaya nila pinipilit. Kasi kaya nila pinipilit, mayroong budget. Diba? Nangingi nga daw sila ng wala naman daw silang trial. Bakit daw sila nagdapadagdag ng budget? Tuloy. Nang tanungin si VP Sara tungkol dito, iginiit ng bise na ito rin umano ang sentimiento ng milyong-milyong mga Pilipino. Yes! Sa kabila niyan, idiniin ni VP Sara na mas mahalaga pa rin tugunan ang pangangailangan ng taong bayan kaysa sa reunion ng dating unity. But my stand is, whatever personal grudges that we have, whatever personal problems that we have with each other is not really important. What is important is that the administration focus on the problems that we see every day in our country. Yun naman talaga dapat mag-focus sa problema sa bansa natin. Hindi, saan ba naka-focus? Baka may concert na naman. Diba? Yun yung masakit doon. Kasi gusto niya makipagbati. Kayo maniniwala kayo, gusto niya makipagbati. Ako hindi ako naniniwala ron. Kasi kung gusto mo makipagbati, ibalik mo si Tatay Digong, si PRRD dito sa Pilipinas. Pangalawa, diba? Gusto mo makipagbati, diba?
Swetuhin mo yung pinsan mo. Yun. Si Tambaluslos. Ha? Bawas-bawasan yung pagiging garapal nyo sa pera. Ha? Ito ba, panoorin mo natin to. Ito, last video. Ito. Mantakin mo, di ba? AX, di ba? Trabaho. AX, tupad, di ba? Ano pa ba? Kung ano pa, di ba? AX, tupad. Ano pa ba iba? Ito, 80K. May 80K ka agad. Lumusot ka lang sa Imbornal. Panoorin natin to. Binigyan ng 80,000 pesos ang viral na babaeng nakuhanan sa Imbornal sa Makati City. Ngayon, katuwang na siya ng DSWD wow, para katuwang. tulungan ang mga homeless. Nasa frontline ng balita. Tulungan ang mga homeless. Laila Pangilinan. Ang babaeng yan na nakuha ng lumabas sa Imbornal sa Makati City, tutulungan ng gobyerno. Bibigyan si Rose ng 80,000 pesos para makapagsimula ng sari-sari store. Sarap! Magkaroon ng tindahan at sa assessment ni Rika na social worker natin, kaya ni Rose gawin yon. Pero paglilin... Alam mo ano, kung di pa nag-viral to, walang 80,000 to eh. Baka nga AX o tupad, wala rin to eh. Tsaka ano ginagawa nyo doon sa Imbornal, no? Doon ako nagtataka eh. Anong meron doon? And dumi-dumi doon, di ba? Alam nyo, aminin nyo man o hindi, meron something doon sa Imbornal na yun. Di ba? Nagiging ano yun, yung ano ng droga, pwestuhan. Yun ang nakikita ako doon. Wala nang iba. Ngayon, bibigyan nyo 80,000. Good luck. Baka mamaya masunog lang. Kasi may kinahal tayong ganyan, di ba? Nagbigay ng nagbigay ng kung ano-ano eh. Tapos, bandang wala, hindi mo naman din umunlad yung pinagbibigay niya. Tumakbo pang mayor dito. Lakas ng loob eh, no? Tuloy. Ni Rose, hindi totoong nakatira siya sa drainage. Hindi ako nakatira sa isang Imbornal. Ako po ay may isang bahay. Gayunman, dati anong ginagawa mo ron? At ngayon, katuwang siya ng DSWD. Hindi raw siya doon nakatira. Ang tanong, anong ginagawa mo ron? 80,000 yan. Malaki-laki yan. Ang tanong doon eh, yung 80,000 na yun, baka mamaya, ewan ko ha, mahirap na magsalita. Kamustahin na lang natin. Ayun, yung nakakakilala po dito, mga kababayan, bigyan nyo kaming update sa social media, doon sa tindahan, at kung anong mangyayari doon sa tindahan. Hindi, pera ng taong bayan yan. Hindi naman pera ni Gatchalian yan. Personal, di ba? Hindi naman pera personal ng DSWD yan. Pera ng taong bayan yan. Para maambunan ng tulong ang mga nakatira sa kalsada sa ilalim ng Oplan pag-abot. Akala ko yung maabutan ng tulong yung mga nasa ilalim ng Imbornal. Tuloy. Nalayuning abutin at wala naman masama dyan homeless sa Metro Manila. Itinuro ni Rose sa mga otoridad kung saan sila matatagpuan. Dito sa paanan ng Skyway. Naabutan ng DSWD ang mga natutulog sa bangketa sa tabi ng South Superhighway. Sa tulong ni Rose. Alam nyo kasi mga kababayan, ang dami ko rin nakikitang ganyan. Tapos, lalo-lalo na dyan sa South Superhighway, ang dami dyan, di ba? Tapos, kanina nga lang sa Sampaloc eh. Sa Tuason, pagdaan ko eh. Nakita ko nakahiga talaga sa kalsada. Ang dumi-dumi. Kasi kung itong mga to talagang ano, 'di ba? Susuyurin nila yung bawat city, titignan nila yung sitwasyon. Eh talagang maraming matutulungan. Wala naman wala tayong ano ron. Maganda po yung adikhay ng DSWD sa ginagawa, pero sana masala ninyo. Kasi baka mamaya saan mapunta? Delikado. Hindi, ganun naman ano natin eh. Kasi meron mo dyan bibigyan ng ganito. Diba?
Example na lang natin, yung mga napaalis sa squatter area. Binigyan ng bahay. Diba? Binigyan ng bahay. Tapos pagbigay ng bahay, diba? Binigyan ng bahay. Ang ginawa, inalis dito sa lugar na to. Dahil nasa Manila or sa Metro Manila. Binilagay doon sa ano. Ang ginagawa, binibenta lang yung bahay din doon. Mga ilang buwan lang, bibenta na yung bahay tapos babalik ulit. Ayun ang problema. Tuloy. Nakumbinsi ang ilang street dweller na sumama sa processing center para mabigyan ng pagkain at ma-assess kung ano ang nararapat na tulong. Kabilang sa mga yan ang isang PWD at ang kanyang mga alagang aso. Paglilinaw ng DSWD, hindi lang one-time big-time na pera ang ibinibigay nila sa mga nasasagip na homeless. Sinisiguro raw nila na makakabangon ang mga ito sa lusak ng kahirapan nang sa gayon hindi na ulit sila tumira sa lansangan. Kami na sana ganun. Sana pagbigyan nyo kami, hindi ho kami nandito para saktan ho kayo. Nandito kami para hikayatin kayo at dalhin kayo sa mas maayos na lugar. Sa tala ng DSWD. Pero magaling na mayor to ha, si Gatchalian. Naging magaling na mayor yan. Ng Valenzuela. Natulungan na ng ahensya mula nang magsimula ang Oplan pag-abot noong 2023. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila. So yun nga mga kababayan. Kung gusto nyo kumita, diba, ng 80K, punta kay Imbornal. Hindi, joke lang. Hindi, sana naman, diba, at least gawin nila ng tama yung trabaho nila, no, ng DSWD. Kasi magaling naman na mayor to, si Gatchalian, kaya nga medyo gumanda-ganda yung ng Valenzuela. Ang problema lang sa Valenzuela ngayon, malubak. Noong nakaraan, dumaan kami dyan, ang lubak eh. Dati pag gano'n mo ng Bulacan, sa Bulacan malubak. Ngayon sa Valenzuela na yung lubak eh. Baliktad na eh. Anyway, yun nga, binigyan lang natin ng mga reaction to mga videos na to. No? At don't forget to like and subscribe sa ating mga video ginagawa. And maraming salamat pala dun sa mga nagpa-follow sa atin sa TikTok, YouTube, and Facebook. Alright, so ginawa lang natin ng video reaction and hopefully makagawa ulit tayo pagka medyo may time tayo. No? At ngayon nga, maraming salamat sa lahat ng mga OFW na sumusuporta sa ating mga channel. Alright, so ingat kayong lahat and yun, God bless. Alright.